Story time. Misa lang ako magkwento kaya makinig ka. Sige na, kasi kapag di ka nakinig, malulungkot ako. Char. So ito na nga, gusto ko tong i-share sa inyo kasi ang laki na naging impact nito sa buhay ko ngayong taon na to. So last year, bare months yun, nagkaroon ako ng breakdown. And that moment, hindi ko akalain natatamaan ako ng ganong, hindi ko siya ma-distinguish pero sobra akong nasakop ng negativity, masyado akong nasakop ng kalungkutan, napiling ko mag-isa lang ako, napiling ko na-stuck ako dito sa katawan na to para maging ganito lang pero I don't have the choice to choose kung ano yung gusto kong mangyari sa buhay ko. And then, suddenly, unti-unti siya. Gabi-gabi, umiiyak ako. Gabi-gabi, nagka-question ako kay Lord, Lord, ganito ba talaga yung pinili mong layunin para sa buhay ko? Hindi namang itong pag-share ng Word of God, pero yung sa mga obligasyon ko, sa mga bagay na mayroon ako ngayon, ito ba talaga ang kapalit ng pagkakaroon ng lahat ng ito, ang ma-feel ko na parang mag-isa lang ako, ang ma-feel ko na nauubos, kailangan nila ng lakas na nanggagaling sa akin. And dumating yung pagkakataon, it took months bago ako naka-overcome sa bagay na yun, sa emosyon na yun, sa scenario na yun, sa season talaga na yun. It took months bago ako nakalaya doon sa sitwasyon na yun. And alam niyo po, kaya ko to gustong i-share sa inyo kasi nagtatanong ako sa Panginoon na ako, Lord, ako na may time sa'yo. Bakit? Paano ko naranasan ang bagay na yon? And then I realized today na kaya ko pala siya naranasan. Hindi para pahirapan ako ng Panginoon, kundi iparanas sa akin doon sa sitwasyon na yon, paano ko magtatagumpay. Paano si Lord ang kumilos sa buhay ko? Paano ko maibabahagi sa iba na kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay? Na kahit ang bigat-bigat na kahit problemado ka, na kahit akala mo wala ng pag-asa, kaya mo pa pala. Yung tipong basang-basa na yung unan mo tuwing gabi kasi pakiramdam mo walang nakakaintindi sa'yo. And then it happens na unti-unti pala na minomold ka ng Panginoon. You have to accept all of that kasi andito ako. Pagkatiwalaan mo ko para sa future mo. Pagkatiwalaan mo ko na may kaya kong gawin sa buhay mo, sa pamilya mo, sa career mo, at sa lahat ng sa buhay mo. And then, unti-unti ko po siyang natanggap. Alam niyo po, akala ko dati kailangan nating labanan yung emosyon na mayroon tayo. Akala ko dati kailangan kapag ka nakakaramdam tayo ng lungkot, kailangan labanan natin yung lungkot kasi hindi, strong tayo eh. Anak tayo ni Lord eh. Pero hindi po pala ganun. Kailangan nating makaranas ng lungkot para maramdaman natin yung saya. Alam niyo po, wala naman po talagang kalungkutan. It's a absence of joy lang naman po talaga. And that happens na doon sa kalungkutan na yon, mayroong Diyos na magpupunan ng saya sa'yo, ng kapayapaan sa'yo. And sobrang sentimental po sa akin talaga ngayong taon na to, yung word ng peace. Dahil kailangan ko po yan noong nakaraang taon. And alam niyo po, lately po may nag-share po sa akin ng problema niya. Hindi naman talagang ganun na ganun yung problema niya. Pero nararamdaman ko yung pinagdaanan niya because I've been there before. And I realized, Lord, thank you. Dahil sinagip mo ako doon. Lord, thank you kasi kung hindi pala ako nagtiwala sa'yo, kung hindi mo pala din ako pinagkatiwalaan, hindi ko makakayanan ang ganoong problema na hindi ko pala kailangan labanan ang emosyon, kundi ang kailangan ko ay isang pagtanggap, acceptance, na hindi lahat kaya kong kontrolin, na hindi lahat kaya kong bigyan ng solusyon ng kanilang problema, ang aking problema, na hindi pala lahat kaya kong mahawakan sa aking mga kamay. Tinuruan ako ng Panginoon na tanggapin kung ano lang yung kaya ko at isang guni ang lahat para sa Panginoon. Just do your best and God will do the rest. Yun po yung natutunan ko nung ngayong taon na to.
And then, kapag hindi mo kaya, just do your part. At hayaan mo ang kumilos ang Diyos doon sa mga problema mo. Sa totoo lang po, magpapasalamat ako dahil naranasan ko yun. Kung hindi ko naranasan yun, siguro masasabi ko na ay hindi ko kayang makapagbahagi or makapagbigay ng suggestion or makapagbigay ng payo doon sa kaibigan ko na may pinagdaanan din na katulad ng pinagdaanan ko. And I thank God kasi hindi niya kami pinagsabay. Hinayaan niya talaga na mauna ako para lang ma-lift up ko din ang aking kapatid na iyon. Ganun pala ang Panginoon, hindi ka lang niya hahayaan na ikaw lang ang matuto, hindi lang ikaw ang mag-grow. Pero ang gusto ng Panginoon, kahit yung mga nasa paligid mo, ay matututunan sa pinagdaanan mo. Kaya kapatid, that your test will be your testimony. Tandaan mo yan. Yung test na naranasan mo yan para din matuto yung ibang tao, hindi lang ikaw. Kaya i-share mo yan, yung mga pinagdaanan mo na napagtagumpayan na sa buhay mo. Kaya yun lang kapatid, and God bless you. Alam ko, kayang-kaya mo yan. Hayaan mo ang kumilos ang Diyos dyan sa buhay mo. God bless you kapatid.